Okay, so good morning. Ngayon ay, ano pa ngayon? December 28. So, ayan. So, una kong pinakita is ito. Ayan. Sorry, pag malayo hindi na siya nakaka-focus eh. Ito yung mga tinanim natin sa bottled water. Ayan, mga bottled water. Kahapon, in-inspect ko to. Ayan. Naglagay din tayo ng konting refill. Pero mostly nang nire-refill ko dyan or nilalagay ko dyan is yung mga napaggamitan natin ng lettuce. So parang recycle lang talaga. Ang napansin ko kahapon, ayun, yung dalawa ay namatay, namatay na. Possible sa sobrang init. Yan. Isa yan sa mga cause. Pero syempre, hindi lahat mamamatay. May mga nag-survive. Ayun isa. 3 out of 1. Ay, 1 out of 3 nag-survive. Ito naman yung mga bago nating tanim na so far, so good pa. Siguro, kaya sila namatay, maliban sa sobrang init, ay hindi na talaga nag-develop na maayos yung ugat nila. Kaya, ayun. Kasi yung mga nilalagay ko naman sa ganitong setup is yung mga least quality. So hindi sila yung mga hindi natin inilipat sa ating styro boxes kasi sila yung parang mga maliliit, hindi ganoon kalaki yung tubo. Ayan. So inferior yung results nila. Pero hindi naman ibig sabihin nun sasayangin mo na sila. So ang ginagawa ko as part of ng experiment din at mapakita sa inyo na pwede pa rin makapagpatubo ng lettuce gamit lang yung mga bottled water. Ayan, yun yung mga experiments natin. Hindi naman experiments kasi nagawa ko na yan dati. At alam nyo naman, dyan ako nagsimula. Bago tayo nagbili-bili ng kung ano-ano pa. Ayan. Naiwan ko palang nakabukas. Sana hindi napasukan ng insekto. Pero anyway, ganun talaga. So, ito yung recent batch na transfer natin. So, baka Lunes or bukas o kaya sa Tuesday ay kailangan makapag-transfer na ako doon nung batch natin kasi wala ako ng ilang araw. So pangit naman kung mag-overgrown siya doon sa indoor nursery natin na abutin siya ng mga 15-16 days doon. Ayoko noon hanggat maaari mai-transfer ko na siya. 10 days okay na siguro yon or 11 days old to transfer ko na siya. So, yun naman nandito naman, ito yung recent transfer natin na tingnan natin yung details. Alam ko nandito yung details niyan. Saan yung details niyan? Wala pa yata dito. Wala ba dito? Nahanap ko yung details. At wala. Well, anyway, yan yung batch 37, kung hindi ako nagkakamali. So, sinundan yan nung batch na yon. Ayan, yung mga yon. Ang batch na yon ay batch 36. Ayan, yung batch 36 ito, tinanim natin noong December 5. So, malamang ito ay tinanim natin noong December 12. Then after 12 days, nilipat na natin sila sa grow out para yun, lumaki na sila ng tuloy-tuloy. So ang harvest natin to ay January 16. So ito ay January 23. Yan. Pero yung next or yung pinakamalapit nating harvest is ito. Yan. Yan yung batch 34. Batch 34. Ito yung batch 34, which is, ang harvest ay January 2. Pero kung mapansin nyo, ang dami ko nang nabawas. Ayan. Actually, magbabawas pa rin ako ngayon para may ma-display tayo dun sa ating mga pwesto. Bahala na kung may mabenta o wala. Basta may ma-display muna tayo. So, ano dyan? Ilan? Apat. Hindi kasama tong dalawa na to kasi batch, 33. 4 dyan, tas may 2 pa dito. 2 pa dito. Pero, ubos na. So, in January to natin, talaga na ubos na. Actually, yung mga bumibili sa akin personal customers,
So, bibili sa akin ng worth 100. Then, bibigyan ko na lang ng 4 na peraso kasi nga hindi naman ganoon kalalaki. Pero gusto ko kasi mabigyan ko sila. At yung next natin na isasama na natin sa monitoring para makita natin kung ilan ba yung nabenta as sale dun sa batch na yun at iba yung na-reject or naging freebies lang is ito, batch 35. So, 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun yung laki niya. So, yung next, nga pala, yung red lettuce natin, hindi ko na siya kinontinue muna sa ngayon. Kasi nga, hindi siya ganun ka-accepted ng market. Medyo mahirap siyang ibenta. At saka, based sa nakita kong experience sa kanila dito sa grow out, pag medyo mainit na, mabilis silang malanta. Dito sa grow out. Pero makaka-recover naman. Pero yun nga, ramdam ko na hindi din sila ganun ka-angkop dito. Although Batavia yung variety niya. Pero nakaka-recover naman. Pero kung may market nga, mas maganda. Kasi kaya mo siyang ma-harvest ng siguro kung 42 days itong ating mga green, mga 38 days pwede ka na mag-harvest ng red dahil sa bilis ng growth nila. Yun yung napapansin ko. So kahapon, ayan, nalinis ko na yan. Kahapon, kinuha na itong dalawa. Pag nalinis ko yung dalawa, kukunin ko naman to. Yan. So ito yung mga sobrang nutrient solution, pwede kong ilagay dun sa ating ibang mga grow out, pinandidili ko dito sa mga tanglad natin and kung ano-ano pa na pwede kong paggamitan. Ngayon, di ko sure kung nabanggit ko na sa inyo, pero yun nga, gumagawa na tayo ng seedling or nursery na mostly ay culinary herbs. So meron tayo dun sa kabila, alam niyo naman, meron akong basil. So yung lemon, thyme, tsaka sweet basil natin, nagtanim ako ng tigda 2 peras, dalawang polybag, yung ito, yung 2.5 by 2.5 na polybag natin, ganyan. Tigda 2 sila. Ang gagawin kong scenario is every 1st and 15th of the month, magtatanim tayo ulit ng ganun, paulit-ulit. So, isa-cycle natin sila up until mga 2 months siguro. After 2 months or 3 months, dispose na sila pag hindi na talaga sila nabenta. Kasi after mga 4 weeks nila dyan sa polybag, ililipat natin sila dun sa ating ganitong pots. Ito mas malaki na 4 inches yata to. 4 by 5 inches. Basta ganyan. Lalagay natin dyan. Then, tatagal pa siya dyan ng another 4 weeks siguro. Ganyan. Or up to 10 weeks. Bago natin siya i-dispose or gawin nating mother plant. So, may mga ganong scenario tayo ngayon. So, titingnan natin kung magiging mabisa. Actually, gusto ko na talaga itong mapatanggal. Usapin ko na yung gumawa niyan dati para ayusin ko lang to kasi nakadikit pa siya, nakadikit pa yung net natin dito sa poste. Ayusin natin yan para nakahiwalay na siya at pwede na natin baklasin. So dahil sa Christmas and ngayon New Year, mabilis talaga ang tinda at hindi talaga ako maka-keep up. Kahit nga 90 pieces per week ang sowing ko o yung seeds natin is hindi pa rin kakayanin sa dami. So, ini-encourage ko rin yung iba na magtanim. Pero yun nga, titingnan natin kung maging profitable siya next year. Kasi mas maganda na yung production natin next year eh. Mas stable na eh. Kumbaga yung 75 is okay na, stable na. And next natin goal is yung 90. Inaayos ko lang to. Kailangan maayos ko muna yung setup bago tayo mag 90, 90, and 90. Yan. So, yun. So, hopefully, yan. Nagdala na ako ng sako dito para pag naglinis ako, medyo maayos-ayos na. Madali-dali nang gawin. Sa ngayon, inaayos pa natin. Pagpasensyahan nyo na itong kalat ng aking taniman. Pero, yun nga, magiging nursery na lang yung ibang parts dito. Pero herbs, ang gagawin natin para culinary herbs, yung hinahanap ng mga households, like yung iba kasi gumagamit talaga, may alam sa basil, siguro oregano, chives, yun yung mga
sinusubukan ko. Although alam nyo naman, nagsubok na ako ng spring onion tsaka chives dati, pero fail kasi sa germination ng mga buto. Pero may nalaman ako na mas better na isok muna yung buto ng chives sa tubig within 12 hours. Tingnan natin kasi makapal daw kasi yung shell ng mga chives. Kaya nahihirapan mag-germinate. So soaking baka makatulong sa kanila pag tinanim natin. So susubukan natin yon and let's see if it's gonna work. So hanap muna ako ng 4 na peraso doon, then that's it. Actually yung isang pwesto natin kila Kuya Jojo, hindi ko siya mabigyan ng 8 peraso. Kahapon binigyan ko siya ng 5. May yan, 3 niyan, tas 2 red. Bahala na kung mabibili yung red. Pero nabibili naman paminsan-minsan kay Kuya Jojo. Pero dito sa isa, hindi siya nabibenta eh. Well, anyway, so ayan, maganda naman ang tubo. And hopefully magtuloy-tuloy. And unti-unti nang makabawi. Pero syempre, next na agenda natin is net shade. Net shade. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, palapit ang summer. So kailangan natin paghandaan. And see what's gonna happen. That's it. Thank you very much and see you next update mga tropa. Peace. Bye-bye.